Walang katulad sa'yo, hindi ka nagbabago. Diyos ka ng buhay ko, O Diyos, tunay kay buti mo. Walang katulad sa'yo, hindi ka magbabago. Diyos ka ng buhay ko, O Diyos, tunay kay buti mo. Walang katulad sa'yo, hindi ka nagbabago. Diyos ka ng buhay ko, Ikaw lamang ang pupurihan sa lahat ng oras. Ngalan mo'y tataas, ito'y dalangin ko, ang sigaw ng puso. Tanging ikaw lamang, Jesus, ang pagpupurihan. O Diyos, tunay kay buti mo. Walang
Lord, yan ay pupuri sa'yo. Salamat! Salamat sa biyaya, salamat sa pagmamahal na nararanasan namin ngayon. In Jesus' name, Amen. Ito yung sinasabi ni Ate Len mamaya, no? Simultaneous, may youth and young adults gathering dito. Sa labas naman, merong parents gathering or mga magulang or guardians. Tuturuan tayo ng first aid. At mga first aid, First aid. ito yung tipong mga minor o ikaw nung munang maglalapat. No? Pangunang lunas, ang tawag dyan, pangunang lunas. Di ba? Para hindi tayo magpanik. So, malawak yan eh. Kaya yung mamaya, yun yung first installment muna. Okay? At ang magtuturo ay yung ating dating Sunday school student. Ngayon po ay yung adult na. Yung bunso po nila Ate Carol, palakpakan naman natin. Mamaya. Ganda po nung nilatag niya ng kanyang topic mamaya. So, gusto nyong matuto paano mag-opera, yan, gano'n. Mag-aaral po kayo ng medicine. Pero itakbo muna sa ER, pero bago itakbo sa ER, alam natin kung anong gagawin eh. First aid. Sige. Tapos, meron tayong isa pang announcement na meron kaming gustong ipakilala sa inyo, si Ate Len. Yan. So, pinapakilala natin sa ating kalagitnaan ngayon. Meron tayong student deaconess from Harris Memorial College na makakasama natin ng 2 SEM. Ibig sabihin ay isang buong taon siya na makakasama natin na magturo sa mga bata at mag-a-assist din sa ating mga parents. At the same time, katuwang natin na maglilingkod sa ating mga extension classes. Yun, lalabas na po tayo. So, si Mary Grace or si MG, request na tayo at kaway-kaway. Si MG, siya po yung ating student deaconess from Harris Memorial College. Third year Third college year. na. Christian Ed ba? Christian Ed. Christian Education major. Sige. So, welcome. Pag-pray po natin siya, no? Dahil magsisimula na po siya ng assignment niya next Sige, week. tayo ka, MG. Tayo ka, MG. Pag-pray ka namin. Let's extend our hands. Sa kanya. And pag-pray mo bilang Christian Ed, head ng Yan. Thank you, Church Lord. service. Thank you, Lord, sa pagkakataon na to na ma-welcome namin si MG dito sa Church So Blessed Taytay. And we honor you, Lord God, na may mga magagawa ka po, may mga mag-a-assist po sa amin, may mga tuturo din po sa amin paano lalo kaming lumalim sa Walking in God's Love through the Kids Ministry and sa extension sa pagmimission para sa mga bata. At maabot namin sila, hindi man namin sila madala dito sa church. Kami po ang pupunta sa kanilang lugar kung saan, Lord, makakatuwang namin si MG para sa gawain to. We bless her, Lord God, with good health and bless her family sa kanyang mga kapatid na nasa provinces, Lord God. In His name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Welcome, MG. Yan, welcome. MJ ba? MG. Sana ko, Mary Grace. Mary Grace siya. Sa dalawa na yung Mary Grace natin. So, medyo full of grace na tayo. Yan. Anyway, so, again, welcome po sa ating Sunday worship service. This is the last Sunday of August. Ibig sabihin, next week, may lalabas na po na naman. Nagtotono na siya ng gitara ngayon. No? Nagtotono na, nag-warm up na, nag-exercise, nag-stretching na. Kasi next week po ay bare month na. No? Next Sunday, bare month na. Sabi sa katabi mo, bare month na pala. So mga po yan, less than 100 something days na lang, Pasko na. No? Ako nagka-countdown ako, sinusutin ko yung mga kapatid ko eh. Ano na lang pala, Pasko na. Natatawa po sila kasi alam nila, paparinig na si Kuya, mga ganon. Anyway, so we will be entering the festive month na magsisimula ng Pasko sa Pilipinas next Sunday. So ano kaya po yung mga gawain na hinahanda ng Diyos para sa atin during those bare months. Yan, abangan natin. Pero isang magandang paalala pa rin sa atin that we walk and we move in the river of revival. At alam natin, itong mga nakaraang mga linggo, pag-aralan natin, kailangan ng isang lifestyle. Sabi mo, lifestyle. O lifestyle na may pananampalataya, no? Lifestyle na malakas ang loob, yan.
Pero alam niyo kung meron mang isang lifestyle na napakahalaga sa atin, yun po yung lifestyle ng pagmamahal at pagmamalasakit. Yan. At mangyayari lang po yun pag tayo ay napuno at napuspos ng pagmamahal at pagmamalasakit. Ngayon tignan natin, ano ba yung sikreto doon para mapuspos tayo ng pagmamahal at pagmamalasakit. Yan. So, tuwing Holy Week, sino bang pamilyar dito? Yan, palaspas. Diba? Sino nakakakita? Sa bahay niyo ba naglalagay pa kayo ng palaspas sa pinto? Na pero yung kapitbahay niyo, makikita niyo meron na meron nakasabit. Minsan nga, yung iba sigurista meron na sa pinto, meron pa sa bintana, ng panigurado. Bakit kaya naglalagay? Alam niyo yung history niyan, di ba? Sa Palm Sunday. Pero sa ating mga Pilipino, we believe na yan ay pwedeng pumigil sa pagpasok ng hindi magandang spirito sa bahay. Kaya nilalagay niyan. Kaya minsan meron na sa bintana, meron pa sa pinto. Yan. Pero ang biblical po talaga, dugo, no? Dugo ng tupa. So, nung po to na noong Passover, bago dumaan po yung angel of death of the firstborn kasi, yung 10th plague, binili ng Diyos kay Moses na magpahid ng dugo ng lamb sa doorpost. Kaya ang ginagawa pa ng mga Israelites, nagpapahid sila ng dugo. So, kaya pwede niyong sabihin na kaya po sinundan ng mga Pilipino yan kasi dumaan yung salot. Kaya ilagay natin yan para dumaan ng anumang salot o sakuna sa bahay. Yan. So ibig sabihin, tinitingnan natin ang simbolo ng palaspas bilang presensya ng Diyos na siyang pwedeng pumigil, no? Parang inisip ko insect repellent o parang spirit repellent. Pero alam nyo, kung meron mang isa na pipigil sa masamang spirito or anumang sakuna, ay yun ang presensya ng Diyos. Sabi mo, presence of God. Yan ang pinakamahalaga, hindi gamit, hindi bagay, presensya ng Diyos. No? Kaya sa Israel, pansinin nyo po, nung sila ay pagala-gala sa wilderness, nung dumaan na yung angel of death, and finally, sila ay pinakawalan na ng paraon. So, meron silang humihinto sila pag sinabi ng Diyos, dito muna tayo. Di ba? Pag tumitigil yung pag-andar ng ulap, the pillar of cloud, pag-araw, pag-gabi naman, pillar of fire. So pag huminto yun, they will break camp. Tapos sa kampo na yun, nasa sentro ng kampo na yun, yung tinatawag nilang tent of meetings, yan, ganyan ang itsura daw. Ganyan yung kanilang illustration. So makikita ninyo dito, ayan yung presence ni God, tapos napapalibutan siya ng mga tribo. May pwesto yung mga tribo dyan So dito makikita natin Old Testament time pa lang, ang sentro ng buhay ng tribo ng Israel ay yung presensya ng Diyos. Sabi mo, presence of God. Mahalaga. Pero yung presence ni God, nandoon sa tent of meeting at hindi lahat nakakapasok. No? Exclusive. Si Moses lang nakakapasok, miski yung kanyang assistant na si Joshua, hindi makapasok hanggang pintuan lang. So kaya ang sistema, pagka bumababa yung cloud, doon lang sila kasi nakikipag-usap si Moses sa Diyos. Yan, yung presence, no? Presence. Again, the presence of God. Now fast forward, yung presence ni God na nung nag-progress na yung Ark of the Covenant, eventually sila ay nagsettle na. No, si King David, ibinalik niya po yung Ark of the Covenant, pinasok niya sa City of David, pero wala pang temple. Ano yung ginawa niya? Kaya nga makikita niyo sa Bible, may tinatawag na Tent of David. Alam niyo ba doon, 24 hours, no? 24/7, yung praise and worship. Diba? Sabi ko, hindi, nag-a-assign siya, no? May duty sila doon na tumugtog. Kaya tuloy-tuloy po yung kanilang pagpupurit, pagsamba. Until such time, nag-fulfill po yung promise ni Lord na magkakaroon ng temple para na doon iluluklok yung kanyang presence. At ang gumawa nun ay si King Solomon. And nung panahon ni Jesus, na. So ang presence ng Diyos nasa temple, nandun sa Holy of Holies, symbolized by the Ark of the Covenant, na ang laman nun ay yung tablet, no? Yung tablet, di ko alam kung anong brand yun, Android ba yun o iPad. Then, yung po yun yung Decalogue na yung utos na sinulat ni Lord. Tapos may jar of manna, doon din yung staff ni Aaron. Pero nung panahon ni Jesus, nawala na yun Nawala na. Pero yun,
yung kahon na yun yung presence ni God at nasa temple siya. Yan, nasa temple siya. Alam niyo, sa panahon natin, we are so blessed. Sabihin mo sa katabi mo, you're so blessed. Kasi ngayon, no, pwede na yung ating buhay maging, maging dwelling place ng ating Diyos, ng kanyang presence. Kaya lang ang mindset natin, ang presence ni God nasa church lang. Kaya pag nasa church, dahan-dahan maglakad, di ba? Hindi nagsasalita ng hindi maganda, di ba? Iwas, ganon. Kaya ba, may deliverance, dali natin sa church. Kasi ang alam, nasa church ang presence ni God. No! Sa panahon natin ngayon, ang presence ni God, dala-dala na dapat ng bawat mananampalatay tumanggap kay Jesus. Kaya ngayon, if we will live a lifestyle of faith, moving in the river of revival, napakahalaga, ang Diyos ba at home sa buhay natin? So pag-aralan natin, is God at home in my life? Yan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So manalangin tayo. Let's pray. Yes, we ask in the name of the Father, the one who created us out of love, and in the name of Jesus, the one who showed us, pinakita niya, hinalimbawa niya, ano ang love, ano ang pag-ibig. At sa pangalan ng Banal na Espiritu na ginawang bunga sa buhay namin, yung pag-ibig. Turuan niyo po kami, paano po kayo maging at home sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Salamat po sa pribileyo na manahan po kayo sa aming buhay. Salamat po na hindi na lang po kayo nasa structure na gawa ng tao. Kundi doon po kayo mananahan sa structure na kayo mismong may gawa, kami. Kayo pong may likha. Salamat po. Panalangin ko po, Holy Spirit, lawakan niyo pa po yung kakayahan namin tumanggap at umunawa. Pero higit sa lahat, bigyan niyo po kami ng kakayahan na gawin kung ano yung maririnig namin. Nawa, may we not remain listeners of the word, but be doers of your word. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, 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 Amen. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Yan. So, tingnan natin. May pangako, no? Ito, tumatatak na sa aking isip eh. Ano? Sabi ni Jesus, kung sino yung susunod, gagawin niyang tahanan, yung kanilang puso at kanilang buhay. John chapter 14, verse 18 to 22. Sabi rito. So, John 14, ito yung mga huling, di ba, alam nyo, John chapter 13 hanggang doon sa John chapter 19, 20, yun yung huling oras ni Jesus. So, naghahabili na siya. So, dito, nababalisa na yung mga disciples niya kasi mamamatay na siya. Nung mamamatay na siya, pupunta na siya sa passion niya. Maraming tanong sa isip nila, akala namin siya yung Bisaya, ba't ganon? No, so, hinahanda niya yung mga puso nila. Chapter 14, so chapter 13, binigyan niya ng bagong utos, sa inyong command, I give you, love one another. Sa pagdating ng 14 naman, binigyan niya ng assurance of, hahanda ko yung lugar na pupuntahan ninyo. Tapos sinabi niya rito, actually, John 14, sinabi niya yung pagdating ng Banal na Espiritu dahil siya ay babalik na sa kanyang tatay sa langit. Sabi niya, I will not leave you as orphans. I will come to you. Before long, the world will not see me anymore, but you will see me because I live. You will also live. He's referring to the resurrection. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. So may nagtanong ngayon ng disciples niya. Then Judas, not Judas Iscariot, said, But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Bakit sa amin lang po? Jesus replied, If anyone loves me, he will obey my teachings. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Yan, ang ganda ng sinabi niyang yan, ano? We will make our home with him. So dito, sabi ko, so yung paling magbibigay sa atin ng kapangyarihan, magbibigay sa atin ng kakayahan na kumilos. No, magbibigay sa atin ng kakayahan na magbago ng buhay, magbibigay sa atin ng kakayahan na to inspire people, to accept Jesus. Kasi nakita, kaya nga, lagi kong pinapaalala sa atin, no, we are the representative of Christ. Kung meron man tayong isang ginagawa, i-represent yung kanyang wangis, yung kanyang karakter.
Okay? So, dito makikita nyo sa John chapter 14, dito lang sa New Testament binanggit na yung Father, no, God the Father and God the Son, sinabi nila na mananahan sila sa mga mananampalataya. So wala kayong mababasa kahit saan talata o kahit sa Old Testament. Dito lamang, and Jesus Himself, siya yung nag-reveal. Kasi, nung Old Testament, yun nga, base ko sa sinabi ko, ang Diyos, nananahan siya among His people, pero una sa tabernacle. Okay? Tapos, ng tabernacle, gumawa sila ng temple, and then during the book of Acts, temple siya sa temple. No, actually, yun nga yung tumatak sa isip natin eh. Ang Diyos, nasa simbahan lang, nasa four corners ng church. Ano? Pero ito eh, yung mga mananampalataya, naniniwala sila ang Diyos buhay. Diba? Napunit nga yung curtain sa temple, sa Holy of Holies. Ibig sabihin nun, hindi na ako makukontain dapat ng gawang tao. Ang ganda nga nung reflection ko dito sa ang Diyos, pinili niya pa rin manahan doon sa ginawa niya, hindi yung ginawa ng tao. Tignan mo yung katabi mo, Diyos ang may gawa dyan. Okay, Diyos, tayo nilikha ng Diyos. So pinili niya ngayon. Yun pala yung ultimate plan niya. Gusto ko ako ay mananahan sa inyo kasi nilikha ko kayo ng wangis ko. No? Kaya believers themselves, ang alam ni Pablo, temple tayo, pero hindi lang pala tayo temple. No? Kasi ang Diyos, mananahan na sa atin, tahanan na tayo, hindi na temple. Okay? Kaya ngayon, ang sagutin nating tanong, since tayo ay pinili pala, pwede pala tayong panahanan ng Diyos, no? Si Jesus, kanyang Ama, and syempre Holy Spirit, Triune God. Paano kaya natin gagawin na at home ang Diyos sa ating buhay? Sabihin mo nga, at home. Paano po siya? Yung bang payapa, nasubukan nyo na ba na pumasok ka sa isang bahay, pagkaramdam nyo, hindi kayo welcome? Diba? Pumasok ka sa bahay, nataon na kainan, diba? Tapos nakikita mo, nung naghugas na, ang lalakas ng mga bagsak ng kutsara at tinidor, mga ganon. Diba? At home. Sa pelikula, di ba? Sa pelikula, yung umaakyat ng ligaw, ngayon wala nang umaakyat yata ng ligaw eh. Bakit? Kasi binababa na yung nililigawan. Pero di ba napapansin niyo, may aakyat ng ligaw, tapos yung tatay, no? Paparamdam ka dun sa manliligaw, no? Na hindi siya, naiinis. Tapos ano yung ginagawa to sa mga pelikula ng mga magulang habang nandun yung manliligaw? Ano ginagawa? Naglalatag ng banig. Di ba? Na-imagine nyo yun? Parang hindi ako welcome dito Parang hindi ako welcome Di ba? So mahirap mahirap yung pakiramdam. Imagine niyo ang Diyos gustong manahan sa ating buhay, sa ating puso. Ang tanong, ano kaya ang pakiramdam niya? Welcome ba siya? Masaya ba tayo? Di ba? Usually pag may bisita, behave ang mga bata. Okay, may bisita tayo, nakakahiya. Diba? Nakakahiya. Ganon. May kwento nga, di ba, yung dumalaw daw si pastor sa bahay, nataon na alam niyo na yun, tanghalian. Tutukan po kayo. Siyempre, nakakaya kay pastor. Sabi sa mga bata, huwag muna kayo kakain kami muna nila pastor nanay, isa lang naman yung ulam natin na isda. Hindi, yung kalahati lang ang ulamin namin. Okay, so kain sila. May samigay yung mga bata, Nanay, binabaliktad na yung isda! Binabaliktad na. Ano pakiramdam ng bisita, no? Sila kumakain. No? So, balikan natin, nakakatawa man yung joke na yun, nakakatawa man. Di ko alam kung totoo yun. Baka totoo yun, pero talagang pastor na dumalaw ng bahay, and then nung binabaliktad na yung ulam, narinig yung mga bata. Pero ang pakiramdam na, hindi tayo welcome. Hindi tayo welcome. Kaya yung mga kabataan dito, lagi namin kayong binibilinan pagdadalaw kayo sa bahay ng isang member. Magkakainan doon. Siguraduhin nyo na kung ano yung itsura, pagpunta nyo, pag alis nyo, ganun ulit, malinis. Huwag iiwanan ng gagawin. Kasi may kilala kami ni Ate Len, nagagalit sila doon sa church mate, kaya hindi madala-dala sa church. Paano? Pag pumunta yung mga youth, kakainan, syempre, mag-i-stay doon, then iiwanan nila yung mga kalat nila. Kaya hindi madala yung tsahin.
Hindi madiretsahin. Tapos, pag dumarating na sila, ramdam nila na hindi sila welcome. Ang Diyos kaya po, pag dumarating, ramdam niya kaya welcome siya sa atin. Ang tanong, how welcome ba siya? Diba? Dito, pinapakita ni Jesus dito, yung context nito, that God is not looking for a temporary place of lodging. Yung ano lang, pang-overnight lang, makikitulog lang, na parang yung gagawin namin sa September 1, pupunta muna kami ng Gapan, matutulog kami sa isang church doon, then saka kami pupunta doon sa mission field. No, ang gusto niya, permanent dwelling. Sabi mo, permanent dwelling. Imagine niyo kung ikaw nasa isang bahay ng permanente, pero feeling mo hindi ka naman welcome. No, hindi welcome. Napakahirap nun. Napakahirap nun. Okay? So ano kaya pwede natin gawin to make God feel welcome? Yan. So doon sa binasa natin, humugot tayo ng 3 paraan. Napakadali at malamang naririnig nyo na ito lagi sa ilang mga services. Yan. Kasi doon, if you want to make God feel welcome sa ating buhay, una po dito, we need intimacy. Sabi mo, intimacy. Yan. Ang tanong, are you intimate with Jesus? Ano ba ibig sabihin ng intimacy? Yan. Diba? Yan yung palagayan loob mo. Tingnan nyo rito. On that day, you will realize that I am in my Father and you are in me and I am in you. Palagay ang loob. No? Sa verse 20. So, ang Tagalog ng intimacy, pagpapalagay ang loob. Pag intimate tayo sa isang tao, palagay ang loob natin dyan. Pag nagkwento tayo dyan, no filter. Pag kumilos tayo dyan, no filter. Okay? Normally, makikita yan sa mag-asawa. Very intimate sila sa isa't isa. Makikita yan na pinakamagandang halimbawa sa mag-asawa and then sa mga magko-close friends. Pero sa magkakaibigan, pwede rin makita yan. Diba? Dahil na pag yung kaibigan natin, pwede natin ipakita ng bad ang gising. Kaya natin maging masungit dahil hindi maganda yung gising. Dahil alam natin, tayo i-judge. At siya rin, kaya rin niyang pakita yun. Ano pa yung pagpalagay ang loob? Pagpalagay ang loob, kaya natin mangusap. At kaya rin nating pakinggan at marinig tayo. So, kung gusto pala natin manahan Diyos sa puso natin, if we want God to make our lives His dwelling place, yan, develop intimacy with Him. Yan, develop intimacy. I hope when we go to church every Sunday, it is with the purpose of knowing God better. No? Makultivate yung ating relasyon sa Kanya. Not just for compliance, kasi linggo dapat magsimba. Yung dapat, kailangan, mga ganon, yun yung medyo babantayan natin kasi compliance. Kaya ba tayo pumunta kasi, may sasabihin ng Diyos ngayong araw na ito ulit. Magkakasama na naman ulit kami. Corporately. No, corporately. Tingnan nyo, John chapter 15, verse 15. I no longer call you servants. Si Jesus mismo, pinakita niya kung gano'n naka-intimate yung relasyon niya doon sa 12 Pati kay Judas, kasama si Judas niya, nung sinabi niya, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I called you friends. Yan, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, friend. O kaya yung sa Pipito Manaloto, my friend. Iba na ibig sabihin pag ganun, my friend, mangungutang. Pero si Jesus, tingnan niya siya. Sabi niya, no longer do I call you servants. Hindi na tayo alipin. Kaya nga maganda ang gawain ng Diyos sa church, hindi siya pabigat. Diba? Kasi ang turing pala sa atin ng Diyos, kayo ngayon na nandito, yung mga umawit dito, no, kanina, yung mag-handle ng Sunday School, yung mamaya mag-handle ng Youth Fellowship, hindi na kayo alipin, hindi na kayo alila ng Diyos. Ano niya kayo? Friend na ang turing niya sa inyo. No? I called you friends. Tingnan niyo ang benefit pagka ang turing sa atin ng Diyos ay kaibigan. Sabi niya, I have called you friends for everything that I learned from my Father, I have made known to you. That is intimacy. Intimacy is when God or someone confides in you. Walang tinatago. Kasi nga, palagay ang loob Diba? Pansinin niyo po, may mga tao po na hindi tayo basta-basta makapagsabi. Kasi,
naiilang tayo. Pwedeng kaibigan yan, pero hindi pa ganun ka-intimate. Sa amin, ni Anthony, nagpapasalamat kami sa mga nagtitiwala sa amin, yung nagbubukas ng kalooban. Thank you po. Kasi that shows na hindi na lang pastor ang tingin niyo sa amin, kaibigan, kapamilya, kapuso, kabarkada, ano pa ba? Kapamilya, kapuso, kabarkada. Yan. So si Jesus hindi na lang yung tinuring na ano sila, servants. Kasi alam yung servant, bayad yan. Ang servant, limitado ang karapatan niyan. Diba? Kaya nga, yung kaibigan kaya magsabi, yung kaibigan kaya maghinga, yung kaibigan kaya maglambing sa kanyang kaibigan. So yun, pwede natin gawin yun with Jesus kasi nga ang tawag niya na, no longer I call you servant, I call you friend. Yan. Kaya nga, di ba dito, ang ano yung pamantayan natin sa church, pag hindi kaya magsabi lang, bakit hindi kayo servant eh? Friend kayo. Pamilya tayo. Family. Yan. Kung kailangan ng tulong, magsabi. Bakit? Kasi hindi kayo servant. Pag servant kasi hindi kaya, bahala ka. Servant ka eh, bayad ka eh. Pag hindi kaya, magsabi ka lang. O, tutulong. Tutulong. So, intimacy, be intimate. Yun ang hinahanap ng Diyos kasi gusto nga manahan. Imagine ninyo, pinatiraan Diyos pero hindi naman siya feeling niya, hindi naman ako welcome eh. Hindi ako kinakausap eh, hindi nagpe-pray. Hindi nakikinig sa sasabihin ko, hindi nagbabasa ng Bible. Diba? At ayaw palalimin yung aming relasyon. Okay? Bakit? Hindi dumadalo sa gawain. Yan yung mga paraan, nakikita ko na maiparamdam natin na hindi siya welcome. Yes, tinanggap ko kayo, pero hindi kayo welcome. Hanggang dyan lang kayo. No? Alam nyo, in intimacy, there is confidence and self-disclosure sa relasyon. Yun nga, di ba, sinabi niya rito, what I have learned from my Father, I have made known to you. Matter of fact, sinabi nga niya yung plano in a short while, hindi nyo na ako makikita, pero huwag kayong mabalisa. Doon niya sinabi sa 12. No? Actually, hindi 12, alam ko, 11 na lang kasi umalis na si Judas dahil mag-Judas na. Pero sinabi niya, ganito mangyayari dadaan ako sa ganito. Actually, mayroon pa nga siyang mas close na friends tatlo. No? Alam niyo po sino yung tatlo na inner circle niya? Diba? Si Tito, Big Joe, si Peter, James, John, ang inner circle niya. So meron siyang circle ng 12, doon sa 12, meron pa siyang mas intimate, yung tatlo. At doon sa tatlo, meron siyang mas close pa. Diba? Matter of fact, di ko alam kung talagang ganun siya ka-close, pero ang tindi niya sinulat niya sa kanyang gospel na, siya, the one whom Jesus loved. Sabi ko, ano ba yan? Siya lang ba nagsabi nun? Di ba dapat ibang tao dapat magsasabi? Pero he was so confident na tawagin ng sarili niya, the one whom Jesus loved, the disciple whom Jesus loved. Bakit? May confidence siya, self-disclosure. Matter of fact, di ba siya ngayon nagsulat ng 3 epistles na 1 John, 2 John, 3 John. So talaga, iba yung confidence level sa kanya ng Diyos, ni Jesus. So dito makikita natin, dahil confident at may disclosure, Jesus will reveal Himself to those whom He loves. Yan. Tignan mo nga yung katabi mo, kaliwat kanan. Love yan ni Jesus. Gusto ko kayong i-assure, love kayo ni Jesus. Sige nga, sabihin nga natin, kumbinsin natin sarili natin, love ako ni Jesus. Isa pa, love ako ni Jesus. Magandang manood yan kasi para alam natin na wala siyang itatago sa atin. Na patuloy niya pang ipapahayag ang sarili niya, patuloy niya pang ipapahayag yung mga hindi na isulat sa atin. Diba? Tingnan nyo although our love for Jesus imperfect minsan, kasi minsan with benefits, friends with benefits, si Jesus hindi. Di ba sabi nga sa sinulat ni Paul sa Romans, wala pa man tayong ginagawa, namatay na si Jesus para sa atin. Ganon tayo kamahal ni Jesus. So ang una nito muna, pero may may tinatawag na stages. So ang unang stage natin, tayo ay mahal ng Diyos. Pangalawang stage na nito, tayo ay nagiging nagpapasakop na sa kanyang pagmamahal at sa kanyang pagpapahayag, His love and self-revelation. Bakit? Kasi intimate na tayo sa kanya. Ngayon ang tanong dito, be intimate. Kasi gusto natin na at home si God. Reflect on this. How do we get to know God more deeply? In intimacy,
we get to know God more deeply. Yan. Mas lumalalim ang pagkakakilala natin sa Kanya. Okay tayo niya, di ba? Pagka laging umaten ng church, bago yun ha. Kaya umaten pa na tayo mag-refreshing. No? Mare-refresh. Tapos nagbabasa pa ng Bible. And then, naghihintay si Lord, naghihintay na mangusap si Lord. Now we get to know God more deeply. Kaya nga kung gusto mong mas lalong lumalim pa ang pagkilala mo sa Diyos, kasi pagbasa lang minsan pwedeng hindi magbasa. Ako po, natutuwa ako kasi kapag gawa ng sermon, ako po yung unang nasa sermonan ni Lord eh. Okay, ako yung unang natatawag niya yung pansin eh. Ako yung unang napapaalalahanan niya eh. Kaya kung gusto po ninyo na kayo ay mapapaalalahanan, medyo dumikit lalo si Diyos, mas luminaw yung kanyang boses, minsan volunteer po kayo dito, mag-sermon, i-schedule ka lang po siya, na-announce ko na, schedule ko po siya, magtuturo na po ako kung paano magturo at mag-sermon. Malamang walang mag-i-enroll kasi pastor, assign kami ng linggo. Pero alam niyo ganito, mas may responsibilidad, mas lumalalim ang pagkilala natin sa Diyos. Pero balikan natin, kailangan pala intimate or palagay ang loob natin, bukas ang loob natin. Ano ba yung pwede natin gawin para lalong maging palagay ang loob natin sa Diyos? Sige nga, this week, ano po ba yung tema ng 5-day reading? 5 days lang yung reading natin hindi 7 days. Diba? Tungkol sa ano po ba yung tema ng reading natin this week? Tuesday up to Saturday. Ano yung tema? 5-day reading on Pastor, prayer. Ang tagal na nun Last month pa yata yung prayer. Hindi, pastor, ano pa po? Worship. Ang tagal na rin nun Okay? Yung sa GC, di ba nagano ako ng mga reading, saka sa community page natin sa FB, ang purpose po nun, para lalong maging palagay ang loob natin sa Diyos. So this week's, I hope na tumaas ang ating hope. Kasi yung mga readings na yun, nagbibigay ng pag-asa. Pag-asa. Nakikita natin, tapat kayo, Lord. Nabubuhay yung ating pag-asa. Kasi pag walang pag-asa, ang hirap na pong kumilos doon. Walang encouragement o pag-asa. Diba? Naikwento ko na sa inyo, diba yung 3 palaka na nahulog sa balon? Kasi nakakalala ng kwento na yon. Diba? Nahulog sila sa balon, mga magkakatropa kasi sila, yung 3 nadulas, nahulog sa ilalim. So nagtatatalon sila para makaakyat. Yung mga kasama nila mga palaka, talon talon naman. Pero hindi kaya. Nung nakita ng mga tropa nila na hindi kaya, wala na, dyan na kayo. Nagsisigaw na sila, nila, dyan na kayo, wala na, hindi nyo kaya sinisigaw. So yung 3, yung una talon ng talon, nung hindi niya kaya, tama sila. Bumagsak na lang sila. Natepo. So yung pangalawa, talon ulit ng talon, pero dahil yung mga tropa niya, di mo yan kaya, kagaya nung una, mamamatay ka na dyan. Hindi, kaya ko to, talon siya ng talon. Pero konti na lang makakalabas na siya, bumagsak ulit siya, naniwala siya sa sinasabi nung nasa paligid. Tama sila, hindi ko kaya. Yung isa, talon ng talon, masigasig. Hindi ko yan kaya, tignan mo yung 2, patay na. Samahan mo na sila ng 2. Samahan mo matay may gano'n, samahan mo nang mamatay. Samahan mo na yan. Talon pa rin ng talon. Tapos pag nagulat sila, huminto, akala nila susuko na. At titihaya na lang para mamatay. Bumuelo pala at tumalon nakalabas. Nakalabas. So palakpakan yung mga palakad. Hindi ko alam paano pumalakpakan. Nalitabi siya. Ba't yung 2 hindi ikaw kinaya mo? Sabi niya, ha? Bakit mo kinaya? Paano mo nakaya na tumalon ng malaki? Ha? Ano? Aba, yung pala, sinigawan, paano mo nakaya? Sinigawan, akala, kasi habang tumatalon ako, nag-cheer kayo, nagkaroon ako ng pag-asa. Ang dinig pala niya, kaya mo yan, mahina yung pandinig So dahil may nag-encourage, nagkaroon siya ng pag-asa. Yung pag-asa na yon, nagbigay sa kanya ng lakas para malagpasan po yung pagsubok. Mga kapatid, tayo po, as we go in intimacy with the Lord, as we develop intimacy with the Lord, yun yung nadidevelop po nun
no? Naalala natin yung mga tamang bagay na alalahanin. Diba? Sa Bible. Yung Bible po kasi bukuhan na yan eh. Recordings. Diba? Written record siya ng katapatan ng Diyos. So as we expose ourselves to the Word of God, as we expose ourselves to the presence of God, hope is developed. At maganda nito, pinagkakatiwalaan niya tayo. Pinagkakatiwalaan niya tayo. Yung mga, mensahe dito every Sunday sa time of refreshing, pinagkakatiwala po yun ng Diyos kay Pastor. Yun po yung turing ko doon, hindi ka sa akin yung pinagkatiwala niyo. Nung Sabado, akala ko di ako makakapag time of refreshing kasi nakauwi na kami ni Ate Len, galing Cavite, galing Dasma, alas 12. So nakatulog ako mga mag-aalas 2 na. Si Lord, una, wala pa ako naihanda. Pangalawa, pagod. Sige Lord, pag nagising po ako, tutuloy po ako. At pag may binigay kayo, tutuloy po ako. So yung una, naunahan ko po yung alarm kong lumina. Lord, gusto talaga ako Pero yung pangalawa, Lord, ano sabihin ko? Ito ang sabihin mo. Diba? Ano yung topic ng Sunday po? Yung topic sa Sunday, mga sacred companions. And itong topic na rin po ito yung nilagay niya sa puso ko. I-share mo, sacred place. Alam niyo, yung lugar natin sa puso natin, yan yung sacred place na magandang ingatan natin para sa Diyos. At kailangan dyan, una, intimacy. Sabi mo nga, intimacy. Yan. Sige, palakpakan natin si Lord. Pangalawa, so, pag intimate tayo, lahat ng sasabihin, ng kausap natin, may halaga sa atin yan. May halaga. Pahalagahan, iingatan, kung kailangan tugunan po. Kaya yung pangalawa dito, simple lang, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Pahalagahan natin ang salita ni Jesus. Treasure the words of Jesus. Treasure the words of Jesus. Ako po kaya pinaghahandaan ko mabuti. Minsan masyadong simple ako na lang powerfully. Sabi ko, mahalaga yung mensahe ng Diyos eh. Pinagkatiwala sa akin yan eh. Kaya papahalagahan ko yan. Maglalaan ako ng oras para dyan. Maglalaan ako ng oras para mag-aral dyan, para explain, at maglalaan ako ng oras para may present na maganda. Even if it means staying up late. Wala pa kasing gumagawa. Sa ibang church, panalangin ko magkaroon din dito. No, na pastor, ano pa yung sermon niya, papadala na lang siya ng gagawa ng PowerPoint. No, may mga churches na gano'n, si pastor papadala lang ng ng outline, and then sila yung gumagawa. Pero ano yung punto doon? Pahalagahan natin ang salita ni Jesus. Balikan natin, John 14, John chapter 14 verse 24 yan. Hanggang 24 po yan walang 214 Baka basahin nyo, 214, wala naman. Yan. So, antok na si Pastor yata ng ginagawa yan. Pero tignan nyo to. Whoever has my commands and obeys them, anong tingin ni Jesus doon? Pagka, siya may hawak at sinusunod, he is the one who loves me. Yan. So, yung paghawak, yung pag-iingat, whoever has my command. Hindi po ibig sabihin niya na ang hawak na niya utos, kundi yung salita pinahalagahan. Yung salita pinahalagahan. So hindi lang niya tinanggap, kinit pa niya. Na parang yung mga ng mga magulang dito yung reklamo. Ganito pastor pinapangaralan ko kaya lang pasok dito at mga magulang pasok dito at labas dito. At least dito lumabas, hindi dito sa baba, Pasok dito, labas dito. So dito si Jesus, pag nangusap, pasok dito, baba dito, labas sa kamay. Ibig sabihin kamay, gagawin. Pero anong punto dito? Pag lumabas, kinikip, hindi pag okay na yan, kalimutan na yan. No? Ibig sabihin nito, ang konteksto nito, na gustong ipahayag ni John, na beloved, yung bang, kung ano yung matanggap natin na salita sa Kanya, o pinagagawa niya, o utos niya, gawin natin parang sarili natin. Parang sarili nating desisyon. It is making the commandment one of our own. Okay? Palalimin siya sa kaloob-looban ng ating pagkatao. Yun yung ibig sabihin dito na whoever has my command, keep His word. Keep His word. Kasi alam nyo, yung salita ng Diyos po, best guidepost yan. Alam yung guidepost?
Yan yung pag nagta-travel ka, meron diyang 3 kilometers sa bayan. Natuwa ako kasi hindi ko alam yun, di ba? Ang alam ko lang, yung, ano yung sa'yo ng 14 kilometers, ganun. Yung pala yung layo sa kilometer 0. Yung sa, yung sa Rizal, sa Luneta. Kilometer 0 pala yun. Kaya pag nadadaanan mo, 14 km. Ibig sabihin, ang layo mo mula doon sa monumento ni Rizal, 14 km. Tapos, meron pa yatang letter P, mga ganun. No, ibig sabihin na yun, yung bayan ng darat susunod, may symbol pala yun. No? And God's Word is the best guidepost. Ganun din sa ating buhay. Alam na natin na lumiliban na ba ako, lumalaboy na ba ako, sumasama na ba ako, nagpapas away na ba ako. Yan. Tignan niyo yung sinabi sa Psalms 119 ni David. How can a young man, keep his way pure by living according to your word? I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. So si David, Imagine niyo si David, a man after God's own heart, nagkasala pa. Diba? Siya, na sinabi yan, by living according to your word, nagkasala pa din. Paano pa kaya kung hindi kinikip yung word ni God? Na-imagine po ba natin yun? No? Na siya, after God's heart na siya, sinabi niya ito, sinulat niya, living according to your word, nagkamali pa. Check natin. Kaya maraming bulalyasa sa buhay natin. Ano po ba yung gabay natin? Maraming mga hindi tamang desisyon. Medyo tama, pero hindi tumama. Ano po ba yung gumabay sa desisyon natin? Alam niyo, pansin ko po, pag nag-decision si pastor na hindi mo na pinag-pray at hindi mo na nakinig kay Lord, Lord, ano confirmation ba nito? Sige nga po. Pag hindi siya nangusap, bulilyaso, papansin ko po yun, palpak. No? Palpak. O kaya, magawa man yun, pagod na pagod, at hindi hindi fulfilled pa. Okay? Pero iba pagka yung salita niya po yung nag-inspire. Kasi yung salita niya, according sa Hebrews, the Word of God is living and active. Buhay kasi pala yan. Buhay. Sabi mo nga, buhay. Para ka naman si Rene Requestas. Biruan namin ng mga kapatid ko yun Para ka naman walang buhay. Para ka si Rene Requestas. Bakit? Di ba yung sa palabas nila ni Joey De Leon, yung may kandila, may cowboy binal. Amigo, patay. Pabarilin niya, buhay. Pabarilin niya ulit, patay. Buhay. Natawa siya. Naalala niyo Ate Glenda? Di ba? Amigo, patay. Patay yung kandila. Kanya, buhay. Tapos pabarilin ulit, patay, amigo. Pabarilin niya ulit, buhay. Para walang kabuhay-buhay naalala na ng mga kaedad ko, sa mga millennial, yata nila napanood yun yung cowboy sila. Pero pagka sinasabi kong buhay, sabi, lagyan naman natin ng buhay. So, ang salita ng Diyos ay buhay, hindi buhay. Yan. The Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So, hindi lang po siya guide, filter din siya. Hindi lang siya filter, metro pa siya. Pwede siyang panukat. Okay? So, yun pala yung salita ng Diyos. Kaya siya ang best guidepost. Kaya nga, I encourage and call on everyone, spend time. I encourage everyone, make time. Sabi sa katabi mo, make time. Kasi if we will find time, we will not find time. Paulit-ulit ko sinasabi to. Kung sabihin natin na maghahanap ako ng oras, hindi po tayo makakahanap ng oras. At kapatid, hindi po yan declaration ko sa inyo. Yun ang katotohanan. Kailangan gumawa tayo ng oras. Pag pinilit natin humanap, mahihirapan tayo. Ang dami pong kompetensya ng Diyos. Unang-una yung messenger, kompetensya na ng Diyos yan. Pangalawang kakompetensya ng salita ng Diyos, nadagdagan pa, reels. Alam niyo, God, rebuke me minsan. Kasi, di ba yung reel kasi may isasuggest pa sa baba? Minsan nakakaaliw Pagti ko, 30 minutes na pala akong nagbabad sa reel. Sorry, Lord. No, sorry, Lord. Ayan, sa reels. Ano pa yung isang karibal. Karibal ang tawag ko dyan. At napakatinding karibal ng salita ng Diyos. Ano pa?
yung mga FB post. Ilan na kaya yung like niya sa akin? Ay, hindi niya ako nilike. Ay, like lang, hindi heart. Bakit dito kaya heart, hinart niya? O, di ba, nagkaroon patuloy ng tampo. Tapos ito minsan magko-confess si pastor. Minsan ganito titignan ko lang yung ano ko, kung nabasa na ng member. Titignan ko kung ilan na yung nakabasa, nag-like. Maya-maya, kamukat-mukat mo, 30 minutes na, kung ano na namang tinitignan, di ba? Karibal. Karibal. Kaya nga maganda, unang-una talaga pagising sa umaga, bigyan ng panahon, gawaan ng panahon ko ang Diyos through reading His Word and praying. Kasi His Word is the best guidepost. Pangalawa yung Word niya po, pag yung pinanghawakan po natin, mananatili po tayong ligtas. So holding on to God's Word keeps us safe. Gusto mo maging ligtas, yung iyong hakbang? Okay? Gusto mo maging ligtas? Hold on to God's Word. I'm not saying po na exempted tayo Exempted tayo sa mga pagsubok, exempted po sa minsan setbacks. Pero ang nagagawa ng salita ng Diyos, pinapanatili niya tayong ligtas at buo. Di ba? Yung tipong nababawasan yung impact, yung impact ng kung ano man nangyayari. Kasi nandoon yung salita niya, nandoon yung pag-asa. Nandoon yung pag-asa. Na Lord, dadaan lang ako dito, hindi ako dito tatambay. Na Lord, dadaan ako dito, hindi ako gagawa ng bahay dito. Hindi na lang tumambay, doon na tumira sa pinagdadaanan. Yan. Psalm 119, balikan natin sinulat ni King David. I have hidden your word in my heart. Tingnan nyo that I might not sin against you. So gusto ko pong may memorize yan. Your word, I have hidden in my heart that I might not sin against you. Tapos tingnan nyo, nag-request pa siya. Praise be to you, O Lord. Teach me your decrees. Turuan nyo pa po ako. Kasi nga, alam niya na yung salita ng Diyos ay powerful. Alam niya yung salita ng Diyos, ilalayo siya sa masamang gawa. Yan. Kaya yan nung ni King David. Kaya kung gusto po natin, yung buhay natin, at home ang Diyos, maging intimate tayo sa Kanya, ano yung gagawin natin to be intimate with Him? Keep His Word. Treasure natin yung Kanyang salita. Treasure natin yung Kanyang kilos, yung Kanyang ginagawa. Kaya nga minsan nahihiya tayong pumalakpak. Huwag tayo mahiya pumalakpak. Huwag tayo mahiya sumigaw. Thank you Lord. Hallelujah. So yung pinapahalagahan natin yung Kanyang salita, pinapahalagahan natin ano man ang Kanyang ginagawa sa buhay natin. Yan. Ngayon, kanina kung tanong, paano kaya tayo lalo pang malalapit sa Diyos? Ano ba yung pointing? Ngayon, tanong natin dito, how can I give more importance to God's Word? So pag nilayan nyo yan ngayon, how can I give more importance? Minsan pinagagawa, sa retreat, ganito pinagagawa namin ni Ate rin sa mga estudyante. Sige, sulat kayo yung activity niyo, sulat niyo muna sa isang araw. Sulat siya. Lahat po, pati pagtulog, toothbrush, pati ho yan, kahit ano. Di ba? Talagang detalyado pagbibihis, di ba? Pagkain, yan. Pati yung pagbiyahe sa eskwela, sige, lagay nyo. Tapos tinanong ko, lagay nyo. Praying. Lagay nyo. Reading God's Word. Lagay nyo, ilang oras. Ilang oras. Minsan makikita mo, wala pang 5 minutes. Although yung pagpipray na isang oras, isang pabiyat, kasing tabi, yung mga ganun kahaba magpipray, gifting po yan, intercession. Pero ganito, kung may sinusunod po tayong leading ni Lord, minsan di mo mapapansin, isang oras ka na pala nagpipray. Pero ang punto nito, ano kaya pwede natin maibigay para mabigyang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin? Kasi, your word, I have hidden in my heart that I may not sin against you. Diba? Diba? Kasi yung salita niyo, Panginoon, yun ang maglalayo sa akin sa kapahamakan. Yun. So, intimacy, treasuring God's Word, if you want to make God at home in our life, sa ating buhay. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon dito. Yan. Sasagutin niyo na lang po yan, pag-uwi. Or pag merong sinirito yung mga triplets, pwede nyo pag-usapan yan. Yung mga tanong na nilalagay ko rito, yan po yung pwede pag-usapan kung kayo ay may triplets or Bible study.
Paano natin to? Okay? So yan. Panghuli. So, nag-decide tayo, Lord, magiging palagayan daw po sa inyo, mag-e-effort po ako. Tapos pahalagaan ko yung salita ninyo. No? Ano kaya pwedeng mangyari after nun? Hindi ito yun sa pagpapahalaga. Kailangan yung pagpapahalaga, dama. Sabi mo, dama. Ramdam. Na parang imagine niyo intimacy, yung mga mag-asawa nagsimula yan, magkakilala, titingin-tingin, nagagandahan, napupugian, and then lalabas na yan, coffee. And nung panahon na wala pang coffee, fishball. No? Intimate, then usap-usap. No? Yung usap, mababaw. Then lumalalim na yung pag-uusap. Yung unang usap, saan ang paborito mong pagkain? Ito, paborito ko to. Tapos lumalalim na. Hanggang sa, ano na yung kurso, hanggang lumalalim na. Ganun din po yung ating journey in the Lord, in intimacy. Una, Lord, bless niyo po ako. Lord, kailangan ko ito. Lord, patawarin niyo ako. May lumalalim na, Lord. Ito po yung pinagdadaanan ko. Lumalalim na, Lord. Ang saya ko po ngayong araw na ito. Lord, salamat po nang usap kayo, pahalagahan ko. Alam niyo, kung meron man isang napakahalagang paraan para ipakita na pinahalagahan natin yung ating naririnig o sinasabi, yun ay pagsunod. Sa mga anak na naririto, napakalaking bagay sa ating mga magulang na yung sinasabi nila, sinusunod natin. Na yung sinasabi nila, kinukonsider natin. Kinukonsider natin. Hindi lang siya suggestion, kundi siya ay command or pahayag. Nakakatawa kasi sabi sa ang Pilipinas daw, sa Pilipinas daw yung mga rules, suggestion. Bawal tumawid, suggestion lang yan. Dahil tumatawid. Bawal magtapon ng basura dito. Ang dami nagtatapon ng basura. Bawal magwiwi dito. Yun ang paborito, no? Tingin ko yung bawal, yun ang magnet eh. Diba? Huwag hawakan, basang pintura, wet paint. Ay, basa nga. Diba? Basa nga. Ganon. Kasi siya? Suggestion. Pero pansinin mo, pag pumunta sa ibang bansa yan, napakamasanurin. Diba? Sana ganun din tayo na we obey the word of Jesus. Ibig sabihin, yung pagmamahal po sa Kanya is expressed in deeds and actions. Pinakikita sa pamamagitan ng kilos at pagsunod. Yan. So dito sabi niya, whoever has my command, kanina, treasure and obeys them. Yun na. Obey. Sabi mo, obey. He is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Ipapakita ko. Ano po yung ibig sabihin nito? Yung pong full experience, no, ni Jesus at ng kanyang Ama, ipaparanas pala sa atin. Pag tayo ay, una, intimate. Pangalawa, pag tayo ay, pinahalagaan natin yung kanyang salita at sinusunod natin. Tingnan nyo, sabi niya, He will be loved by my Father and I too will love Him. Diba? Sarap nun. Dahil minahal natin, masusuklihan pa ng pagmamahal at ipaparamdam sa atin. At gagawin pong tahanan yung ating buhay. Sinabi ni Jesus yan. Loving God will always involve obedience. Yan po yan. Make no mistake. Pag sinabi natin mahal ang Diyos, ang sukatan lagi niyan, kumusta ba yung pagsunod mo? Kumusta ba yung pagsunod mo? Kumusta ba yung pagpapahalaga mo sa kanyang sinasabi? Pinahalagaan natin ang sinasabi ng Diyos, susundin natin yung kanyang sinasabi. Diba? Pinahalagaan natin sinabi ni Jesus, mahalin yung kapwa nyo, dahil ang pagmamahal ko sa inyo, susundin natin siya. Dito pinapakita natin na yung pagmamahal sa Kanya, it's not a matter of words. Sabi nga nung kanta, more than words. Ito ay pinapakita na pagtugon at pagkilos. 1 John chapter 5 verse 2 to 3, the same author. Sinabi niya, napansin niya kasi, itong panahon na ito kasi medyo established ng church. At syempre, dahil walang threat, medyo naging easy na sila. Hindi kagaya ng mga unang believers ng Book of Acts.
So napansin ni John, parang nawala yung utos na mahalin ng kapwa. Sabi niya, this is how we know that we love the children of God by loving God and carrying out His command. This is love for God, to obey His commands, and His commands are not burdensome. Hindi po pabigat. Ang ganda ng paalala ni John the Beloved dyan. Hindi pabigat ang sumunod sa Diyos. And I'd like to emphasize that, hindi po pabigat ang sumunod sa Diyos. Pabigat lang po yan pag nag-i-enjoy tayo sa ginagawa natin na hindi maganda sa mata ng Diyos. Pero yan, His commands are not burdensome. Pastor, burdensome nga eh. Bakit? Mag-iika po kami, ito na nga lang yung dito namin. Hindi burdensome yan. Bakit? Kasi God provides. No, subukan lang kami, test me on this. Sabi nga, di ba? Test me on this. Sabi nga, hindi burdensome. Yan. Obedience to God leads to an experience of the love of the Father. Ito yung sinasabi ko, yung fullness ng kanyang pagmamahal, mararanasan natin. Yan. Kaya nga dito, no? Yan, no? He who loves me will be loved by my Father, and I too will love Him. Will love Him. At yung pagsunod sa kanyang command leads to more revelation of Jesus. Mas lalo niya pinapakita na hindi lang ako Savior mo, hindi lang ako hindi lang ako Lord. Ako rin ay Prince of Peace. Ako ay magdadala ng kapayapaan sa iyo. Ako ay magbibigay ng kapayapaan. Hindi lang ako magbibigay ng kapayapaan, ako rin ng tubig ng buhay. Be refreshed. Hindi lang din ako tubig ng buhay. I am the bread of life. No, yung 7 IMs niya, yun, lalo niya i-reveal. And dito, he was telling his apostles, lalo pa ang i-reveal ng Holy Spirit kung sino ako sa inyo. Ngayon, masyado kayong hindi nyo maintindihan pa, pero darating ang panahon, i-reveal ng Holy Spirit ako sa inyo. And hanggang ngayon, ganyan pa rin po. The Holy Spirit is continuing to reveal Jesus to us. Kasi pangako niya yan na, di ba sinabi niya, no longer do I call you friends, kasi sasabihin ko sa inyo kung ano yung narinig ko sa aking tatay. And ito yung magandang assurance ko sa inyo, try this. Sumunod lang tayo, pahalagaan natin, be intimate with Jesus, and unti-unti ramdam mo kung paano niya i-disclose yung kanyang sarili sa iyo. Di ba ganun din sa pag-ibig, no, sa mag-asawa, lalo niya nang pinapakita, no? Di ba? Nalala niyo yung sa premarital counseling, sinasabi ko yan, ano ba nakikita mo dyan sa mapapangasawa mo? Ito, pastor, okay. Then sasabihin ko na po yung statement na nakakasya. Pag mag-asawa na kayo, kung ano yung nakita mo sa mister mo, times 10 yun. Talaga mo? Pati sa lalaki, mister, kung ano yung nakikita mo sa mga pangasawa mo, times 10 yan. Minsan po, napag-curious ako pag nakikita ko yung mga dating premarital counseling ko. Kumusta na? Mahukay yung pastor, hindi lang times 10 eh. Uy, naku, sakit nun. Hindi lang times 10 eh. Anong times? Exponential po. Matalena na, hindi lang multiplication, exponential pala, no? Pero ganun po eh. Kay Jesus din ganun din. He wants to show us exponentially. Sino ba siya? God wants to let us experience who He is exponentially. I-reveal niya. Ano yung susi doon? Pahalagaan yung kanyang salita at sumunod. Subukan lang natin, di ba? Paano mo mararanasan na provider siya kung hindi na-test yung ating faith na God will provide? I'll be faithful in my tithing and my offering. Paano natin mapapatunayan na ang Diyos ang magtatanggol sa atin kung hindi natin kinakagat ang ating dila para gumanti doon sa nagsalita sa atin na hindi maganda? No? Sa akin po, tested ko po yan. Mula pagkabata hanggang ngayon po, may edad na ako. Pag may gagawin sa akin, hindi ko na po aawayin. Alam ko, bahala ang Diyos. Bahala ang Diyos. So, nire-reveal niya, I am your protector. I am your defender. Nire-reveal niya yung sarili niya sa akin na, sabi ko, vengeance is mine. Leave room for my vengeance. Iho. Kasi pag gumanti ka, ganun lang. Pero ako bahala sa iyo. Yan. So, it's His promise to disclose more of Himself. John chapter 14:21, sabi niya, show myself to Him. Pangako niya yan eh. Pangako niya. At ang maganda nito, be encouraged kasi pag ginawa natin yung kanyang salita, application of His word, no?
build strong foundation. Siguro nabalitaan nyo, last month yata, di ba, sa Antipolo, may gumuho ang ginagawa. Gumuho dahil gilid. Hindi kasi strong yung foundation eh. Kaya gumuho siya. At nakikita natin sa habagat, di ba? Yung rumaragas ang ilog, kinain yung riprap, tapos natumba. Ang ganda ng bahay, yung natumba. Kasi hindi strong yung foundation. Mga kapatid, God's word is a strong foundation if you will just apply it. Jesus himself declared, "Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock." Yan. So, bato ang ano niyan. Ano mang sakuna, the rain came, and streams rose, and the winds blew, and beat against the house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. So kahit na anong sakuna, kahit na ano pong pagsubok, kung kinakapitan natin, solid, hindi, mararamdaman natin minsan yung impact. Mararamdaman natin impact, pero hindi tayo makalog. Hindi tayo makalog. Kaya tanong ko sa atin, ano po ba yung ating pinangahawakan mula sa Diyos? Pinanghawakan, ginawa po ba natin? Ginawa natin. So in this regards, ito yan, magandang pagnilayan natin. What makes it difficult for us to practice the Word of God sa buhay natin? Dito po sa Church of Bless, alam niyo naman, no, we walk in God's love and share that love to others. What makes it difficult for us to walk in God's love? Diba sabi ni Jesus, love one another? Dito po sa Church of Bless, what makes it difficult for us to pray for someone? What gusto sinabi ba? Sinabi niya in Mark chapter 16. Diba? These signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons, lay hands on sick people, and they will get well. Kaya mga kapatid, pinapaalala ko po tayo, pray for people. Problema po ni Lord yan pag pinag-pray nyo. Kayo, ang part po natin mag-pray. Mag-pray. Meron nagsabi, marunong to. Pwede ba kita may pag-pray? Yan. Pray for people. Pray for people. Ano pa? Kung kailangan tulungan, help people. In other words, practice, apply the Word of God. Kasi mga kapatid, gusto ng Diyos tayo ang kanyang dwelling place. And as God's dwelling place, we are the carriers and keepers of God's presence. Pansinin niyo po lagi kong sinasabi, saan man tayo nakatayo, saan man tayo nakaupo, saan man tayo tumapa, may presensya ng Diyos doon. Kaya ako nasasabi yun, kasi sinabi niya no, we will make our home in Him. Diba? Yung mga nagmamahal sa amin at sumusunod, gagawin namin tahanan yung kanilang buhay. Doon kami titira. Ibig sabihin po, we have the presence of God in us. Yan, ngayon dito. Yan, sa upuan mo yan. So, saan ka magpunta, dala-dala mo yan. Dala-dala mo yan. Dala-dala natin yan. And as we live a lifestyle of faith, moving in revival, napakahalaga maalala natin ito. Pagdadasal, hindi po tayo yung, hindi tayo yung magpapagaling. Yung dala-dala natin, presensya magpapagaling. Diba? Merong pagsubok, yung dala-dala natin presensya ang siyang magpapahinto ng bagyo. Yan. Kasi, God wants us as His dwelling place. Kaya ang tanong dito, at home ba si God sa ating buhay? Kaya ito po yung, hamon ko as we end. Make God at home in our lives. Gawin po natin at home siya sa buhay natin. Now, be intimate, treasure His Word, and obey and apply His Word. Yan po yun. So gawin natin ang tatlo na yan and feel the difference. Kasi na-at home na si God sa buhay natin. At pag at home si God sa buhay natin, yung bahay natin, tignan natin yung pagbabago. Kasi tignan nyo, na-imagine po ba natin, ano yung difference pagka may pagbabago sa atin nakita? Kasi Diyos na yung nananahan sa atin. Hindi na po yung kaaway ng Diyos. Pwede ba yung pasal? Pwede po. When entertain natin siya. Can you imagine the difference we make or we can make if we will just make God at home
in our life. Ayun po yung gusto kong iwan sa inyo. Sabi sa katabi mo, gawin mong at home si Lord. Hindi homework, gawin at home sa ating buhay. So tayo po tayo lahat, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga po panawagan ko, may kita an assignment. Ako, challenge ko yung sarili ko na may maipag-pray man lang ako everyday. Kung hindi maipag-pray everyday, at least every week, meron ako maipag-pray ng mga tao. And God reminded me, kailan ba yung pinaalala sa akin yun? May kausap ako noon, tapos, nung tapos na, may minute kami ni Ate Len. Di akala namin tapos na yung usap kasi parang lang siya, discussion. Christian din. Nung natapos na, sige, kita na lang ulit. Teka po, Pastor, hindi niyo ba ako ipag-pray? Uy, sabi ko nga. Sabi ko, magandang paalala ni Lord John. No? Wag kang wala kang patawad. Wala kang patawad sa pagpipray. Gusto ko po sana lahat tayo dito ganun ang attitude. Wala tayong patawad sa pagpipray. Yung walang patawad, negative yun. Pagka walang patawad dyan maningin, walang patawad dyan sa kumain. Maganda po yung walang patawad tayo mag-minister. Di ba? Sino yung kwento ko sa inyo? Si Granny. Si Ate Ellen ng Kamanaba. Nung dumala yung sabi sa Masinag, patawad, pati mga nagkwento ang mga tambay. Pinuntahan niya. Pinag-pray, yung bumibili sa tindahan. Walang patawad talaga si Sana po tayo rin, walang patawad po sa pagkakataong makapag-minister to someone. Pray for someone, encourage someone. Encourage someone. Hindi natin alam, baka nasa balon na yan na malalim, nagpipilit lumabas sa kanyang kalagayan. And it will only take one encouraging prayer, one encouraging exhortation, one encouraging act. No? Alam, kailangan ng pagkain, bigyan ng pagkain. For that person to come out kung anong kinalalagay niya. Maging tayo dito. So mga kapatid, make God at home sa ating buhay. Let's pray. Lagyan natin kamay sa tapat ng ating puso. Let's pray for this heart. Father, we thank you for your word, reminding us to live a lifestyle, Lord, a lifestyle of faith, and to live a lifestyle of faith. Napakahalaga po na you're at home in our lives. Napakahalaga po na kampante kayo sa buhay namin. Kaya Lord, we pray and we lift to you this heart. Sabi mo, Lord, tinataas ko po sa inyo itong puso na ito. Kung meron pong kailangan renovation, kung meron pong kailangan adjustment, expansion, gawin niyo po sa puso na ito. Sige, sabi mo, Lord, expand my heart. Lord, renovate my heart. Lord, repair my heart. Baka may pinagdadaanan ka, let God do His restorative work sa puso na yan. And Father, I just declare, you are doing something sa mga puso ngayon ng mga anak ni naririto. Kasi sabi ng inyong anak na si Jesus, He who loves me, obey my command, my Father and I will come to Him and make our home in Him. Salamat po sa privilege na hindi na lang po kayo nananahan sa structure, physical structure. Gusto niyo pong manahan sa created structure ninyo, buhay namin. Salamat po. Salamat po doon sa privilege na yun. Kaya Father, ngayon we welcome again your presence. Lord, nilalagay namin sa aming buhay, welcome. You're welcome. Sabi mo, you are welcome, Father, God. Sabi mo, you are welcome, Jesus, in my life. Sabi mo, you are welcome, Holy Spirit, in my life. Welcome. And Father, pag sinasabi po namin niya, I just pray, Father, lakipan po namin ng kilos, lakipan po namin ng gawa. Treasure you, treasure your word, treasure your move, Lord. And I just release, Father, your presence upon everyone. Receive the presence of the Lord. Receive an experience from the Lord. An experience that will make you realize, oh nga, God is at home in my life. Kapatid, nire-release ko sa iyo prophetic word na yan, ha? Receive your experience na nagpapatotoo, nagpapatunay, God is really at home sa iyong buhay. God is really at home sa iyong buhay. And Father, we receive that word. Holy Spirit, bigyan niyo po kami ng kakayahan na lakaran po yung word na yon. Pasukin po yung word na yon, tuparin po yung word na yon. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Palakpakan natin ng Panginoon. Sabi, hallelujah. Sabi mo, thank you, Jesus, sa privilege na gusto niyong gawing tahanan ng buhay namin. Kapatid, yung sinabi ko, hindi po, ang biro, ha?
Damahin mo yung, iba po yung karanasan na napatotohanan yung narinig nyo ng linggo. Ang sarap po nun, ano, totoo pala. Yung sinabi ni Pastor, hindi pala scam. Hindi pala ako nabudol ni Pastor, totoo pala. Amen. Kaya lang ang panalangin at panawagan ko lang, lakasan nyo lang po yung loob nyo. Okay? Sige, sabihin mo, God is at home in my life.